So ngayong araw nga ito mga kabulol, pang-anim na araw nang wala kaming pasok. So bale may 2 araw na lang kami at papasok na naman kami. Nagising pala ako ng medyo maaga ngayong araw, alas 8 ata ng umaga. Kaya pala ang lamig, sabi ko sa isip ko, yung pala paglabas ko, umulan na naman ng snow kagabi, pati kaninang umaga. So nagdesisyon ako maglakad-lakad sa labas para magpa-araw sana. Pero kaso walang araw na lumabas. Pero ganun pa man, tinuloy ko na lang aking paglalakad kahit may kalamigan ng panahon at nang lumit na rin ang ating tiyan dahil puro kain tulog na lang ang ginagawa natin. Mag-iisang linggo na nga bukas. At isa pa, nakakaramdam na rin tayo ng pagkainip sa loob ng kwarto. Ang totoo nga niyan, may time na kinakausap ko na ang sarili ko. At ang malala pa nun, sumasagot naman ako. At sa paglabas ko habang naglalakad ako, parang may nalimutan ako, nag-CR pala ako kanina. Hindi ko yata na-flash. Oh no! Sana maabutan ko pa, kimchi pa naman ang kinain ko kanina. Kaya ngayon, siyempre naglalakad ako. Baka kasi konting panahon na lang pananatili natin dito sa Korea, sasamantalayin ko ng titigan ng niebe. Dahil pag uwi ko, alam ko na hindi ko na ulit ito makikita o mahawakan ang snow kahit gustuhin ko man. Pero kahit ganun pa man, hindi ko na ipagpapalit ang panahon na mayroon tayo sa Pilipinas dahil proud Pinoy. Shoutout nga pala sa mga may gusto ng snow at excited na ma-experience ito. Sobrang lamig, parang relasyon nyo ng boyfriend mo. Walang kilig, puro lamig na lang. Kasi ito rin, kanina pa pala ako nag-vlog. Sa kaya ako pupunta nito. Bahala na nito kung saan ako dali ng mga aking mga pa. Doon tayo papunta. So guys, sino sa inyo gusto maka-experience nito? Yan, nakikita niyo sa likod ko, di ba? Puting-puti. Alam ko karamihan sa inyo o yung iba sa inyo gusto ma-experience yung snow. Di ba? Kaya isa to sa bansa na gusto niyo mapuntahan bukod sa laki ng sweldo. Alam ko karamihan sa inyo gusto ma-experience to. Kung ano nga ba sa pakiramdam, nabobulo na naman. Ano nga ba sa pakiramdam ng makita mo na at ikaw mismo na uulanan ka ng snow. Umulan kanina, sobrang kapal. Kung mapapansin nyo, puro puti. So, mga ganito siguro kakapal. Pag nakita nyo naman sa sapatos ko kanina, lumulubog yung sapatos na suot natin. Medyo nagkamali ako ng suot, guys. Yung suot ko sapatos, napasukan yata ng tubig dahil natunaw yung snow. Tingnan nyo, hindi ko akalain na ganito pala kakapal yung snow dito. So guys, sa una lang po, maganda talaga yung snow. Kapag tumatagal na-experience mo na ng una, pangalawang beses, pangatlong beses, parang ayaw mo na. Talagang perwish yung snow sa iba. Gawa ng napakadulas ng daan at saka syempre mapapansin nyo yung daan, lilinis na ng iba, ng mga taga rito siguro. As in itinabi nila kasi yung gulong ng mga sasakyan hirap, lalo na sa ganitong pahon napakyat na daan guys, nahihirapan yung mga sasakyan. Nope. So nga pala guys, for today's video guys, meron akong sasagutin na katanungan. May mga nag-comment na nag-iingi ng advice kung ano daw mas magandang puntahan, Canada ba daw o dito sa South Korea. Parang nagdadalawang isip siya, parang nasa Canada na siya at gusto niya mag-apply ngayon dito sa South Korea. So maghanap lang tayo ng magandang mapag-pwestuhan guys. So yun na nga guys, bago natin umpisan yung video to, so gusto kong panoorin nyo muna yung video to kung gusto mong magpunta ng Canada o South Korea. Tamang tama to sa kababayan natin na nagtatanong kung ano daw po yung maibibigay nating tawag dito, advice sa kanya. Kasi parang nasa Canada daw siya, gusto niyang mag-apply yata dito sa South Korea. So umingi siya ng advice. So panoorin mo to o kaya kayo para may idea kayo at may konting knowledge kayo kung ano yung buhay na meron dito sa South Korea at sa Canada. Habang ako nasa Canada, nag-iisip lumipat Japan or UAE dahil sa Canada, you work to pay
rent lang. Yes, this is a big check. Tama po yung comment nyo, ma'am, ano? Dito sa Canada, sobrang hirap po ng buhay, sa totoo lang. Kahit pa sabihin natin na malaki yung sinasahod mo kung ikukumpara natin sa ibang bansa like Japan or Philippines or other country, pero yung cost of living po dito sobrang taas talaga. Sobrang daming taxes. And then kung nagtatrabaho ka lang sa isang kumpanya at ikaw ay isang low wage earner, so mahirap po. Kahit single ka, mahirap talaga. Kaya kung pipiliin nyo po yung Canada, kung nasa magandang country kayo like South Korea, South Korea or ibang bansa na mas maganda, so pag-isipan nyo pong mabuti. Isipin nyo yung goal nyo, kung ano ba yung goal nyo kung bakit kayo pupunta dito sa Canada. Kasi in my personal goal, kaya pumunta ako dito kasi yun nga, pag nandito ka sa Canada, mabibigyan ka ng permanent residence. And yun nga, makukuha mo yung pamilya mo, free medical, and then free education para sa anak mo. Maraming opportunity dito, like for example, ngayon nasa kami, close work permit, hindi kami pwedeng mag-overtime. Pero pag nag-change na yon, naging open work permit or naging permanent residence, so pwede ka nang mag-multiple job. Pero same, mahirap pa rin yung buhay dito sa Canada. So piliin nyo pong mabuti, mag-isip po kayong mabuti kung talagang Canada yung gusto nyo. Alright? See ya. Thank you for your comment, ma'am. Bye-bye. Siya pala guys, yan, nandito tayo ngayon. Kung mapapansin nyo sa likod ko, talagang mga pinagbakasan ng daan ng gulong ng mga sasakyan. So gusto ko po palang for this video, ito po yung sasagutin ko. Baka kasi may mga kababayan tayong gustong magpunta ng Korea, o di kaya naman nagdadalawang isip gustong magpunta ng Canada, o kaya naman sa Japan. Nakagawa na ako ng ganitong vlog pero may mga nagtatanong pa rin, so sasagutin natin. So ito yung comment niya. By the way, shoutout sa Jude Patrick Abordo. Sabi niya, "Hi Idol, pa-shoutout po, ingi po sana ako ng advice. I'm here in Canada. Nagpaplano na sana makalipat ako dyan." So plano niyang pumunta sa South Korea, eventually nasa Canada siya ngayon. So marami rin akong kaibigan na dating APS dito. Like I said sa mga previous vlog ko about sa ganitong topic, may mga dati na tayong mga kaibigan dito na EPS. So tinapos lang yung kontrata nila, pagkakuha ng mga benefits nila, hindi na sila nag-direct sa Pilipinas, hindi na sila umuwi. Nag-cross country sila from Korea to Canada. So yun yung ginawa nila. So sa nakikita ko, base lang din sa mga impormasyon na nakikita ko at naibabahagi ng mga kaibigan natin na hindi mo naman madamot sa information regarding sa anong klaseng pamumuhay ang meron sa Canada. Parang masasabi ko, Lods, nakadepende sa sarili mong preference kung saan mo ibabase yung sitwasyon mo, nasa sitwasyon yan. Kasi kung pag-uusapan sa Canada, kagandahan ng bansa, sa dami ng mga benepisyo na pwedeng ibigay o pwede mong makuha kapag nandun ka na, like sa health insurance, sa educational insurance, sa PR na tinatawag, yung permanent residence, pwede mo madala yung pamilya mo, asawa mo, anak mo. So sa mga ganung aspects, may mga pagkakaiba. Pero marami rin silang pagkakahalin tulad ng snow na nakikita niyo sa likod ko. Yan sa mga gustong puntaan ng mga kababayan natin, may experience talaga. Hindi natin may pagkakaila yun. Subalit guys, ang pagka-Canada, maraming mga proseso din yan. Hindi basta-basta, hindi ganun kadali, lalo na sa panahon ngayon. So sa katanungan ni brother, ni Solid Kabululyan na nanonood sa mga videos natin, so magbibigay ako ng sarili kong opinion. Again, disclaimer lamang po, hindi po tayo ganun kagaling, hindi tayo professional. Ito po ay sariling opinion ko lamang po. Tingnan natin guys sa pag-apply pa lang sa South Korea at sa Canada. Paano ba yung pag-apply sa Canada? Kasi hindi ako familiar dyan dahil hindi tayo nagbalak na pasukin ng bansang Canada. So unahin ko dito sa South Korea kung ano yung proseso, kung paano ka makapag-apply, tapos Canada. Para magka-idea ka bro kung hindi mo pa alam tsaka sa mga viewers natin. So unahin natin ang pag-apply dito. Total dito na rin ako nagtagal, alam ko na rin yung proseso dahil isang APS din ako.
So, unahin na sa pag-apply. Sa pag-apply dito sa South Korea, bago ka makapasok dito as a EPS factory worker, kailangan mo munang maipasa ang tinatawag naming EPS TOPIK exam. By the way, ang South Korea, government to government policy po to. Wala pong agency ang sino man kaya magpaalis papunta po dito sa South Korea. Hindi ko lang po alam kung sa Canada kung meron. And then, pag nakapasa ka na sa EPS TOPIK exam, pero bago ka pala makapasa doon, yung iba, nag-e-schooling, yung KLC na tinatawag, yung Korean Language Center, para mag-aral ka doon upang gamitin mo yun para may pasa yung exam. And then, EPS TOPIK exam, pag nakapasa ka na, kailangan mo munang dumaan sa skill test, sa medical procedure, sa skill test na tinatawag, magkakaroon pa ng ano yan, yung mga colorblind na test sa mata, and then tawag dito, maghihintay ka na naman ng panibagong tinatawag na remedical. After nun, kailangan mo munang mag-training at PIDOS, at ang dami. So, kailangan pagdaanan mo yon. Hindi ko lang alam sa Canada kung may ganun. So, sa Canada ba, pwede kang pumunta dyan nang wala kang alam ng mga lengguwahe nila? Diba? English din naman dyan. So, parang may pagkakaiba. Pero, isama rin na natin yung pinaka most important. Kumbaga, nasabi ko lang sa'yo yung EPS TOPIK exam, kailangan mo makapasa. Which is tunay ngayon, hindi ka makakapasok dito kung hindi ka dadaan sa ganun. Mahirap na mag-tourist ngayon kung wala kang supporting documents, hindi ka papapasukin dito dahil sa lumulobo rin ang bilang ng mga undocumented na mga migrant workers dito. Kaya medyo nagigpit na rin sila. So, sa Canada kasi, pagkakalam ko dyan, pag nakapunta ka dyan, gagamit ka o kakailanganin mo ng malaking placement fee. Hindi ko nila lahat, pero sa karamihan sa pagkakalam ko, kailangan mo ng pera para ipakita na mayroon kang pera na ibabaonin pagdating mo dyan. Yung iba kasi, may mga pamilya na dyan, sinusuportaan, kumbaga sa kinukuha, pinipetisyon, kaya madaling makakuha, mas madali yata pagka ganon. Hindi ba? So, siyempre, kasama mo yung family mo dyan dito sa South Korea, isa mo lang. Hindi ka muna mabubuhay dito ng ilang taon ng may kasama kang sa family relatives mo. Sa E9 visa kasi, yung mga EPS na usually na visa na binibigay ni South Korea, so ano lang yun, kung pwede ka mag-invite, pero panandalian lang. Unlike sa Canada, magbilang ka lang ng years, tapos maipasa mo yung mga documents na kailangan na hinihingi nila, at pumasa ka, and then igagrant ka na nila para sa PR yata, and then pwede ka na mag-invite at kunin mo ng tuluyan ng pamilya mo at kasama mong mamuhay dyan sa Canada. So regarding sa mga ganon, dito sa South Korea, pwede ka rin ma-PR, ma-permanent residence kung mag-change visa ka ng una, E7 visa, E7-4 visa, which is parang renewal na lang, wala na expiration yung visa mo, pabalik-balik ka na lang sa bansang to hanggat gusto ka ng amo mo. And then kung gusto mong kunin yung anak mo, pamilya mo, pwede rin. Gagamitin nila yung visa mo. So parang may pagka-similar lang, di ba? Ang problema lang, yun nga lang, syempre, dito, hindi mabubuhay yung mga tao sa atin kung hindi sila sanay sa lamig. Ang kagandahan din sa Canada, nababalitaan ko yung medical assistance, tsaka yung educational assistance dyan sa bansa nyo dyan, sa Canada, maganda daw po. Talaga namang free yata, wala kang gagastusin. Dito sa South Korea, hindi ko lang alam kung meron. And then sa Saudi yata dyan, sa Canada, alam ko per location yata. Halimbawa, nasa Vancouver ka, tapos nasa Toronto, Calgary, yan, bansang Calgary, basta sa mga lugar dyan na nakalimutan ko yung iba. Magkakaiba yata yung rate ng sahod dyan. At kung hindi ka yata mapi-PR dyan, so hindi ka magkakaroon ng legal na parang overtime na tinatawag. Kailangan mo munang ma-PR para makapag-avail ka ng overtime. Meaning, yung sahod dyan, hindi yata masyadong kagandaan yata. Hindi ko po nila lahat unlike dito sa South Korea, pangkalahatan po yung sahod dito. Yung pagtaas ng sahod, baguhan ka, luma ka, bagong dating ka, matanda ka, senior citizen ka na, sasabay ka sa sahod ng mga naabutan mo rito sa South Korea. So yun ang kagandahan dito. Walang lugar dito na hindi katulad ng sahod ng mga baguhang manggagawa dito. So ano pa ba yung pinagkaiba? Dito sa South Korea, ang kagandahan din, napakalapit lang ng South Korea sa Pilipinas. Anytime na gusto mo magbakasyon, marami kang mabibiling ticket, pwede kang magbakasyon anytime. Unlike sa Canada, napakalayo, napakalaki ng tax. So minsan yung mga iba nating kababayan, kailangan nilang mag-ipon, kailangan nilang talagang paghandaan yung pag-uwi nila. And then nakikita ko rin sa bansang Canada, maraming mga kababayan natin nagpa-part-time job. Hindi sila nabubuhay ng isang trabaho lang dyan. Ang Lazada sa atin, yung kukuha ng order tapos sila yung magdi-deliver. Parang lalamove na mag-order ka ng burger sa Jollibee and then ihatid niya sa bahay nyo. Yun po yung mga nakikita kong sideline, yung mga iba nagwawalis, naglilinis, nag-apply ng ibang pagkakakitaan. Dahil nga sa
sa laki ng tax, sa taas ng cost of living dyan sa Canada, kulang yung kinikita nila para masuportan yung pang-araw-araw ng pamumuhay na meron sila doon. At saka hindi sila magsusurvive yata ng walang sasakyan, sariling sasakyan, dahil mahirap at malayo yata yung bus station, yung biyahe doon. Kaya kalimitan ng mga nando doon, obligadong kumuha kagad ng sasakyan, ang mahal ng binabayaran nilang insurance. So, yun yung pinagkaiba. Dito sa South Korea naman, maraming mga bus station, flexible po at saka komportable po yung transportation po nila rito. So, yun ang pinagkaiba. So, yan po yung mga bagay na nalalaman ko, guys, regarding dito sa tanong mo, kabayan, kung ano yung may bibigay kong advice sa'yo. Ngayon, kung nandiyan ka sa Canada, ang sitwasyon mo naman medyo nasa middle income ka, hindi naman sa mga lower income lang. Hindi lang ako sure, guys, kung katulad ba ng South Korea yung benefits dyan sa Canada. By the way, ilang years ka na ba dyan sa Canada? So, dito sa South Korea, kada tumatagal ka rito, mga 5 years, 10 years, 12 years, o pag na-teens visa ka, ang laki na makukuha mo. Actually, pagkatapos ng kontrata mo rito ng 5 years lang, makukuha mo sigurado dito malinis, mahigit 1 milyon peso kabulol. Kaya sa Canada, di ko alam kung ganyan din. Kaya kung dito ka magtatrabaho, binata ka o may asawa ka, may gagaranti ko sa'yo, ang ganda na ng magiging buhay mo pagkatapos ng 10 years mo ng pagtatrabaho rito. Malaki ang pagbabago ng buhay mo. Kaya siguro mas madaming mga Pilipino rito kaysa sa Canada. Diba? Sa Canada kasi, pamilya kasi yung ano dyan katulad na sabi ko, depende yan sa preference ng buhay ninyo, kung ano yung purpose ninyo, ba't kayo nagpunta ng Canada. Magkakaiba naman tayo ng yung iba, nag-for good na dyan na po sila nag-migrate, dyan na nanirahan, diba? Yung mga kapitbahay natin na matagal na sa Canada, kinukuha yung anak, uuwi na sila, matanda na, parang bakasyon na lang yung Pilipinas sa kanila. Again guys, yung sabi ko nga, like I said, yung benefits dito maganda. So, magiging satisfied ka na sa buhay mo pagka natapos mo yung 10 years dito. So, yan po yung pinagkaiba. And guys, pupunta na tayo dun sa bus station. So, uuwi na tayo guys. So, papagabi na. Medyo dumidilim na. Baka hindi na masyadong clear yung ating view. Tsaka lumalamig na rin. Nagyayelo na yung aking itlog. Naalala ko na bigla guys, hindi naman pala ako sasakay ng bus, maglalakad lang pala ako pabalik.